sa kapilya nga moapil nining maong nga kahugpungan sa Dios, wala man siguro. Wala man moingon nga yes, ako rin yan kay ako rin ang yan nga moapil nining maong nga kahugpungan ang lay minister. No? Kung dili kita tapos apan ihigugma gihapon, unsa pa man ang makapugong nato sa pagkatubang sa Ginoo. So dili ka magpabilin diha nga kita tapos dita ang yan. Namun kay ihugma man kita sa may makapugong nato sa pag-atubang o pag-alagad sa atong Ginoo. Mao na nga being an extraordinary, no? Di malita na extraordinary minister is not a promotion. It is a permission from God to be close to His broken people. So extraordinary minister. Isa ba yung ordinary? Manong extraordinary man ta? Kamo? Kisa na ordinary? Pari. Bisya o ang? Pari. Mga pari. Mo ng extraordinary ang lay minister tungod kay himo na siya na kaabang usab diha sa pagpangalaga sa altar sa obispo o sa kaparian. So dili siya promotion, permission from God to be close to His broken people. Mo na ito pagpangalaga, di ba? Dili lang matataman diha sa altar. Kundi ang presensya sa Dios sa altar ato nga gidala no, sa paagi nga na doon tayo mga bulhaton nga madala nato dito ang presensya sa Dios ngadto sa uban. Ngunang dili tungod kay takos kundi tungod sa kaluoy sa Dios. So siguro many of us began this ministry feeling unworthy. Sa dugay na panahon ang uban siguro pagsugod ng dili man ko perfecto. Dagan na sayo, so karon sa pa. Minom, mamula, dagan sayo. Sayo di perfecto sa pamilya, di perfecto ang relasyon sa mga asawa. Sayo kapoy. Feeling unworthy, dili ta angayan. Pero sa gipanala, kung inyong balikan paglantaw itong mga dugay na sa pagpangalagad, kung balikan yung lantaw, nanong niabot mo ni Aning pagpangalagad sa iyong minister? Malulungan pa ninyo. Ano niabot mo din ni? Siguro mo ba, tungkol kay ang papa, yung minister sa una, may sunod na sa ikan sa iyo, imong minister, nailain ang tawag, paagis pagtawag. Pero kadaghanan, may hindi ko ang ayan dinha sa pagkaling minister. Dili man ko angayan nga mugunit sa lawas ni Kristo o ihatag ngadto sa uban. Dili perfecto nagkaroon sa iyo sahay apoy. Mao na ang pagsugod siguro nagdawat ka sa ato ang kaugalingon. Mao na nga and that is exactly why God called you. Mao na nga nung gitawag ka sa Dios kay it was lang, matod pa sa Evangelium of San Juan chapter 15 verse 16, it was not you who chose me, but I who chose you. Dili din kita, ipili kita sa Diyos alang ini maunang pagpangalagad. God does not look for perfect hands, but available hearts. Perfecto mga kamot. Your weakness does not disqualify you. It keeps you humble. Mercy is the soil where ministry grows. Ang kaluoy sa Diyos, o de ang yuta diin, mitubo ang ato ang pagpamalakad. So, wala na nangita ang Ginoo sa perpektong mga kamot, but available hearts. So, dili tanan, dunay available hearts. So, kitang niya karon, mibalik pagpangalagad mo renew, mi-appeal, so pasabot niya na doon na kita'y available hearts alang meaning maungang kapangalagaran. Kahuban, minumili na siguro, dili na ko, kumuapil, di na ko mo renew, dili lang sa ako, sunod na, tungod kay dili na, nahimo na, close na ang kasing-kasing. So if someone asked you today, why you said yes to kaabang palisugan, tawag yan. Would your answer be about your ability or about God's mercy?
Kung pangutangon kita karon, anong i-appeal man ka sa ling minister, pagka-ling minister? Anong yes man ka? Tungod ba kay sa iyong mga abilidad sa kinabuhi, maayo kay ka, may tao, daghan ka libawan, or about God's mercy, tungod sa kaluoy sa Diyos, tungod sa gugmas sa Diyos. Pwede, hindi, kung sa'yo itong rason na numiyas kita niining maunga panawagan. Isaligan mo ako nga magdala ang presensya ni Kristo gikan sa altar ngadto sa akong isikataw. Nindot tayo, isaligan mo ako nga magdala sa presensya ni Kristo gikan sa altar ngadto sa akong isikataw. Mabitaw na sa akong parokya, ang bang minister, dili mo simba. Magkuha lang sa lawas ni Kristo, dahil magpakalawat dito sa masakiton, o sa dagan niya dito, nawala ba ang connection diha sa altar, ihimo ang sakripisyo, kanang presensya ni Kristo nga imong gidala ngadto sa uban. So gisalikan kita na magdala sa presensya ni Kristo gikan sa altar ngadto sa atong isig katawo. Usa kinaka-pribilehiyo nato. Di ba? So nato nga dili ta tapos itaangayan dagagsayo dili perpekto, pero gisalikan kita nga mukuha modala ni presensya ni Kristo ngadto sa atong isig. Dili tanan na nakakuha ni mao pribilehiyo kundi pipila na lamang o apil kita ni anang pipila. Diba? You do not just carry the Eucharist. Wala lang ni mo danta ang Eucharistia. You accompany people on their journey. Diba? Wala lang na to. Lang sa inyo ha, Domingo, doon naman kayo magkuha. Lawas ni Cristo dalon, ngayon sa sakiton. So wala lang niyo dalaan dito. But mas lawong pa, you accompany, iubanan mo. Ining maunga tao ay mong gibisita, idala ang presensya ni Kristo. Siyang journey, isip Kristiyanos, isip pinunyagan. Wow! Ito tayo, inanali mo, dili lang diha, kundi imuhang iubanan sa panaw, kining maong nga imong isip katao. Kung ang presensya ni Kristo, imong ginalagikan sa altar, makita ba siya sa imong pulong buhat o pakikrelasyon? Ari na punta. Ari na punta. Kung presensya ni Kristo nga itong ginalagi, bitbit, apamutan na po nato, ron, ang hakit na po nato, makita ba siya sa iyong pulong? Makita ba siya sa atong buhat? Makita ba siya sa atong pakikrelasyon? Di ba? O magkana, di ba? Ang Ebanghelyo ron, na dili na tataman sa pag-ampo, ilang taman sa pagdawat sa lawas ni Kristo, kundi ato usab makita ang paghigugma sa Diyos, ang labing taas, labing mahingdan ng sugo, ang paghigugma sa Diyos, ang paghigugma sa tao, ang pagtratar sa nato sa itong isig ka tao. So makita ba sa itong kagalingon? Wow, 30 years na sa iyong minister. Nakita ba sa uban ang presensya ni Kristo sa imong buhat, sa imong pulo, o sa imong pakikrelasyon? Father, among minister kay mag-wide o mag-ubo. Pero Domingo, hapay kayo. Buhas lawas si Kristo ito, dalos sa sakit ito. Father, gusto ko magpraha, hindi kay patay. Naipatay dito, Father. Pero nung Domingo, first Mass, hindi ka po, magulata sa sawa. Nalungog. Ni kahubog, meeting kita, nag-iisa na minister sa mga. Inig-meeting, monthly meeting, umag-meeting ka na, palit na yung kanang longnik. Sa pinday na dahil inigawas, ako yun. So makita ba sa uban? Tining presensya nga imong ginala sa uban, makita ba sa imong pulong buhat o pakikrelasyon? Even diyan sunod sa atong pamilya. You don't just serve, you walk with people in their most fragile moments. Hindi kayo, no?
Diha sa grabe na kayo mo broken, lisod na kayo ang panaw sa tao sa katao. Wala lang ta nga lagad. Iuban kita, we walk with people in their most fragile moments. Naman, you walk with the sick who are afraid to die. Kaya ba tayo yung ibisita? Ipakalawag ninyo? Inyong giubanan siya, bisan hadlok siya, nga dunay kamatay, mamatay na siya. You walk with the elderly who feel forgotten. Atong Disyembre bitaw, na nalipay kayo ko nakita, ano, minister, pipinato ka man nila minister na tuon ang masakiton kay inyong kantahan ba to? Dili ko, tuwa to din eh. Nanganta mo ba? Marang nangaruling. Pero kamo, hatag. Nangaruling inyong ikantahan ng mga masakiton, katong mga tigulang na, wala na naghandong nila. Families tired of waiting for miracles. Inyong kinisilang iubanan. Nga mabatik ihapon nila, you walk with them, ano mabatik ihapon nila, nabisan sila, na inaranan, na muragwa na naghandong, ikalimtan sa masakiton sila, adlok na mamatay. Pero mabatik ihapon nila, pinaagin ninyo ang presensya sa Diyos. Muna na you walk with people in their most fragile moments. This is where faith leaves the altar and enters real life. Dihan na dihay. Bisan dito sa altar, himo ang sakripisyo, dito ang presensya ni Kristo, dito ang pagtuo, pinagis yung pag-adto dito nila, nila mga tawhanan, dito na. Mabati diha sa tinuod nila na kinabuhi ang presensya sa Diyos. That is why we say, minguta kauban sa panaw. Dili ta lahi nga panaw, kauban kita sa kita nagpanaw po, sila nagpanaw po, pero kita miuban. Atong